Tawagin niyo lamang po ako sa pangalang Fernan. Nangyari ito panahon ng tagulan. Mga bandang Hunyo, taon 1989. Nauso ang usap-usapan noon patungkol sa aswang. Na kesyo may nangaharang sa madilim na parte ng daan sa baryo namin. O kaya naman ay bigla-biglang may kakaibang hayop ang sumusulpot sa gilid ng daan nun. Sa kalaliman ng gabi at nang hahabol ito. Sa kung sino man ang nakikitang taong naglalakad sa kalsada. Kadalasan sa mga binibiktima. Lasinggero. Marami pang bagay ang narinig ko tungkol sa aswang. Pero lahat ng yun ay kapwa sabi-sabi lamang ng mga matatanda. Wala pa namang nakakapagpatunay na totoo talaga ito. Nga pala, nang mga panahong ito ay 17 anyos na ako. Noon pa man ay nakagawian na ni Tatay Goryo ang mag-inom. Lalo na kapag sumasahod at 10 oras na ng gabi kong umuwi. Kahit na anong pangsaway ang gawin ni nanay. Ayaw niya makinig. Ayon pa sa aking ama ay hindi niya raw talaga maiwasan na mag-inom. Kahit anong gawin ni tatay ay hinahanap-hanap ng kanyang katawan ng amoy at lasa ng alak. Kumbaga, tanging ang alak na nga lang daw ang kinahihiligan ni tatay. Pagbabawalan pa siya ni nanay. E yun na nga lang daw ang nagpapasaya sa kanya. Pagbabawalan pa ito ng aking ina. Si Nanay Pasita daw kasi wala nang ibang ginawa kung hindi ang maggangangawa sa tuwing nakikita siya. Biro niya pa. Hanggang ngayon ba naman umano kahit na hindi nabuntis si nanay, ay pinaglilian pa rin siya nito. Dahil sa palagi pa rin itong galit sa kanya. Lalo na sa ting umuwi siyang nakainom. Nga pala, nang mga panahong ito ay may alaga kaming aso. Galing ito sa kaibigan ko. Dapat Bimbi ang ipapangalan ko sa aso dahil babae siya pero itong tatay ko na bida-bida, tinatawag niya palaging Jimbo. Hanggang sa ayon, nakasanayan na ng asong Jimbo ang pangalan niya. Hindi na siya nakikinig kapag tinatawag kong Bimbi. Isang gabi, mga 9:00 na ng mga oras na yon. Malakas ang ulan at malalim na ang gabi. Pero wala pa rin sa bahay si Tatay Goryo. May kasamang pagkulog at pagkidlat pa naman ang rumaragas ang buhos ng ulan, kung kaya't hindi na naman maiwasan ang aking inang mag-alala. Panay ang paruot parito ni nanay sa loob ng bahay, at mayat mayang sumisilip sa bintana. Halatang halata na sa kanyang muka ang pagkabahala habang tinatanaw ang labas ng bahay nun. Nay, magpahinga na kayo. Hayaan nyo na yun si tatay, uwi din naman yun. Wika ko sa aking ina. At sinabihan siyang pumunta na sa silid nila ni tatay. Ako na lang po yung magbubukas ng pinto kapag dumating na siya. Sabi ko pa. At sinabing magigising din naman ako kaagad dahil malapit lang sa pintuan ang mahabang upuang hihigaan ko noon. Nasisikipan kasi ako sa silid namin magkapatid kaya't sa mahabang upuan na lamang ako natutulog. Saglit na humawak sa dibdib si nanay at sinabing kahit anong gawin niya. Hindi din naman siya makakatulog. Kung magpapahinga na siya sa silid nila. Nag-aalala daw kasi siya kay tatay at baka kung ano nang nangyari dito. Malakas pa naman ang ulan at parang may bagyong paparating. Hindi na kayo nasanay kay tatay. Alam niyo namang Sabado ngayon at kapag ganitong araw malamang sa malamang. Nasa inuman na naman yun. Nagpapakasaya sa mga oras na ito. Baka nga hindi sumagi sa isipan na may asawa siyang mag-aalala at naghihintay dito sa bahay. Kaya magpahinga na po kayo. Kahit na anong pangungubinsi ang gawin ko ay ayaw pa rin paawat ni nanay. Hihintay niya raw si tatay at humanda ito dahil makakatikim na naman ito sa kanya. Ang tanda-tanda na daw ng aking ama pero walang pinagkakatandaan. Utak talangka pa rin at hindi man lang iniisip na may pamilya itong naghihintay sa bahay. Isa pa, alam naman daw ni tatay ang tungkol sa bali-balitang may aswang na nangaharang sa libdib na daan. Paano na lang kung siya ang matsyempoan ng aswang? Nayari pa siya ng wala sa oras dahil sa pagiging lasinggero nun. Napapailing na natatawa na lamang ako sa sinabi ni nanay. Kahit kasi galit na galit ito ay halata pa rin sa boses niyang pag-aalala. Natigil lamang siya sa pagtatalak noong marinig naming sunod-sunod na tumahol ang alaga naming aso na si Jimbo.
Sa pagkakaalam ko ay kasama ni tatay si Jimbo kaninang umaga sa pinagtatrabawan. Ang ibig sabihin lang, nariyan na siya. Baka si tatay na yun ay. Sabi ko at kaagad na nilakihan ang pagkakabukas sa bintana. Mas lalo namang nanggigigil si nanay at agad na binuksan ang pintuan. Hindi niya pa rin binibitawan ang takip ng kaserolang bitbit niya mula pa kanina. Nung tingnan ko ang bakuran ng bahay, nakita ko na agad si Jimbo na nagmamadaling tumatakbong papalapit. Nagtatakang ikinala ko ang paningin ko at tinanaw ang pinanggalingan ni Jimbo. Hindi ko makita si tatay. Ang ibig sabihin lamang noon ay hindi pa siya dumadating. Teka, nasaan si tatay? Bakit hindi siya kasama ni Jimbo? Nambalingan ko ng tingin ng alaga naming aso. Nakita kong nakatingalang tumingin ito sa gawi ko, habang walang tigil sa pag-aalulong, at parang tinatawag ako noon. Sa hindi malamang dahilan na bigla akong nakaramdam ng kaba at agad na pumasok sa isipan kong may nangyaring hindi maganda kay tatay. Nagmadaling kinuha ko yung flashlight na gawa sa bakal. Ito pa yung namamayagpag na ginagamit na pang-ilaw noong mga kapanahunan. Pagkatapos kong kunin yun ay lumabas na ako. Tapos ay inutusan si nanay na tawagin niya ang kakambal kong si Hernan at sabihang sumunod ito sa akin. Susuyurin ko ang daan para hanapin si tatay at baka may nangyari na ditong hindi maganda. Bago ako lumabas ng bakuran ay kinuha kong itak sa gilid ng bahay at tumakbo na nga palabas ng bakuran habang sinusundan ko ang alaga naming aso. Makaraan naman ng ilang minuto ay narinig ko na ang malakas na pagtawag sa akin ni Hernan at nagwika itong hihintayin ko siya. Nang makalapit na si Hernan, nagtanong ito kung ano ang nangyari at bakit sinuong ko ang napakalakas na ulan. Pambihira ka naman, tol. Ano bang nakain mo at nagpapakabasa ka sa ulan? Reklamo niya pa at sinabing ang sarap-sarap na raw ng higa niya at matutulog na sana siya nang bigla siyang pinuntahan ng nanay namin sa kwarto at pinapasunod sa akin noon. Pati ako, dinamay mo pa sa kalokohan mo. Nakasimangot niyang saad noon. Ka na maraming reklamo pa dyan. Sumunod ka na lang sa akin at hanapin natin si tatay. Tara, sundan natin si Jimbo. Wika ko at saglit na nilingon ang kakambal. Napakamot na lamang sa ulo si Hernan at hindi na muling nagtanong pa. Hindi na nga kami nag-aksaya pa ng panahon. Sinundan ng alaga naming aso na wala pa ring tigil sa pagtatawal. Hanggang sa dinala na nga kami nito sa daan papunta sa baryo ng kumpare ni tatay. Sa sobrang lakas nga ng ulan ay halos magkandadulas-dulas na kami sa paglalakad. Napakaputik na ng daan nun. Alak ng tarantula naman oh. Kung kailan kalakasan ng ulan, saka ka pa talaga nagpasyang hanapin si tatay. Anya. Sinabi ko sa kanyang hindi maganda ang kutob ko nang makita kong mag-isa lang na umuwi sa bahay, itong si Jimbo. Pakiramdam ko ay may nangyaring hindi maganda sa ama namin. Kaya kahit na malakas ang ulan ay wala akong pakialam. Ang mahalaga sa akin ay mahanap at makita si tatay. Nang sa ganoon ay makasigurado ako kung nasa maayos lamang ba ito. Pambihira, sa tinagal-tagal ng pagiging lasinggero ni tatay, ngayon ka pa talaga kinabahan ng ganyan? Makunat pa sa balat ng kalabaw yung katawan noon. Kaya't sinisigurado ko siyang hindi yung lalapain ng kung ano dyan. Sabi ng karamihan may aswang. Kung yun yung inaalala mo, wala yun kay tatay. Hindi ko na pinag-aksayan pa ng panahon ang mga sinasabi ni Hernan. Salip ay seryoso na akong naglakad at panay ang tingin sa bawat gilid. Baka kasi nasa gilid-gilid lamang si tatay at nakasalampak. Tapos hindi namin mapansin at madaanan lang. Makalipas ang ilang saglit ay nakarating na kami sa isang masukal na bahagi ng daan. Malapit sa nagkukumpulang puno ng mga kawayan. Saglit kaming nagkatinginan ni Hernan nang makitang biglang tumigil ang aso sa pagtakbo. Pero umalulong ito ng ubod ng lakas. Tapos ay umikot papunta sa gilid ng kawayanan. Inutusan ko si Hernan na ilawan niya ang tinitingnan ni Jimbo para malaman namin kung ano yon. Sa sinag na ng flashlight na bitbit niya ay nakita namin si tatay na nakasandal sa gilid ng puno. Lasing na lasing. Marahil doon siya inabutan ng antok. Anak ng tay, anong ginagawa mo dito?
Pambihira ka naman talaga, oo. Sigaw ko. At akmang lalapitan na sana siya. Pero bago pa man ako nakalapit ay may nasipat akong aninong malapit sa kinaroroonan niya. Pero natatakpan ng kalahati ng katawan nito sa puno ng kawayan na para bang nagtatago ito doon. Para yung anino ng taong may mahabang braso. Saglit na saglit ko lang yung nasipat, Sir Sat, dahil nung tapatan ko na ito ng liwanag ng bitbit kong pang-ilaw. Bigla na lamang itong nawala na para bang usok na naglaho. Hindi ko na rin naman pinag-aksayan pa ng oras na silipin ang likurang bahagi ng kawayanan kung naroroon ba ang kakaibang nasipat ko at nagtatago lang. Humugot ako ng malalim na hininga at pilit na ipinagsawalang bahala ang nasipat kong kakaibang anino. Gawa nang nag-umpisa na akong kilabutan at hindi ko mapigilang magtaasan ng mga balahibo sa katawan. Pero ganun pa man ay nagtatapang-tapangan ako at naglakad na papalapit kay tatay. Pero nakailang hakbang pa lamang ako noon. Agaran akong napatda sa kinatatayuan. Nanlamig ang buong katawan ko. Ultimong ang kakambal ko ay naramdaman ko ring tumigil ito sa pagsunod noon. Sa kadahilanang muli ko na namang nakita ang bulto ng tao. At sa pagkakataong yon, dahan-dahan na itong gumalaw palabas sa pinagkublihan. Nang tuluyan na itong makalabas sa pinagkublihan ay doon ko na nga mas nasilayan pa kung gaanong napakapangit ng pagmumukha ng nilalang na yon. Mahaba ang kuko. Nanlilisik ang mga matang nakatitig sa gawin naming magkapatid. Tahol pa rin ang tahol ang aso naming si Jimbo at walang tigil sa pagkawag ang buntot na parabay natatakot na rin ito. Tol, ano yan? Aswang ba yan? Tanong ng kapatid ko. Aswang? Magsasalita pa sana ako ng sawalang ano-ano'y. Nakita ko ang mabilisang pagkilos ng nilalang. Dumapa sa lupa na parang bayawak at mabilisang gumapang papalapit sa aking ama. Dala ng takot at pagkabigla ay ilang segundo akong hindi nakagalaw. Mabuti na lang talaga at may katapangan ng aso namin. Mabilis itong lumapit sa aking ama at malakas na inangilan ang nilalang kung kaya't natigilan ito sa ginagawang paglapit nun. Tay, tumayo ka na, bilis! Sigaw ni Hernan. Pero dahil sa kalasingan ay nakita kong halos hindi na ito makagalaw. Buti na lang talaga at mabilis nang sumugod ang aso sa nilalang nung nagpatuloy na ito sa paglapit. Walang katakot-takot na dumamba si Jimbo. Kasunod noon, umalingaw-ngaw ang hagulgol ng nilalang na yon. Umatras ito at mabilis na tumakbo papunta sa likod ng puno. Hahabulin pa sana ito ni Jimbo pero pinigilan ko na ito. Baka mamaya, siya pa'y madali. Nakinig naman yung alaga namin at bumalik sa pinagpwesto ni tatay. Inalalayan na namin makatayo si tatay at inakay na pauwi sa bahay nun. Pagdating sa bahay ay doon pa lamang namin nakitang maraming galos sa katawan ng aming ama. Parang nagpagulong-gulong ito sa bangin. Galit na galit naman tinanong ni nanay si tatay kung saan niya nakuha ang mga galos sa katawan niya. Lintian kang matanda ka. Nang dahil dyan sa pagiging lasinggero mo. Ayan, hindi mo na alam kung saan mo nakuha yung mga sugat mo. Bulyaw ni nanay. Habang ginagamot niya ang mga sugat ni tatay noon, nabakas ang kalmot ng mahahaba at malalalim na para bang nakipagsagupaan si tatay sa nilalang na may mga mahabang kuko. Habang pinagmamasdan ko siya, ay may mga pagkakataon pang napapahiyaw si tatay sa sobrang hapding ginawang panggagamot ni nanay. Paano ba naman kasi? Dahil sa panggigigil ni Nanay Pasita kay Tatay Goryo, ay sinasadya niyang diinang punasan ng ilan sa mga galos nito sa katawan. Tuloy ay nakita kong dumudugo yun. Wala namang magawa si tatay kundi tiisin ang ginagawa ng aking ina. Tingin ko aswang talaga yung nakita natin eh. Buti na lang naitaboy ni Jimbo. Dahil kung hindi, baka mayari tayo. Sabi ni Hernan. Natatawa pa siyang nagwikang may padala-dala pa daw ako ng itak pero hindi naman pala mapapakinabangan. Sinabi ko sa kanyang ikaw kaya mabigla at maunahan ng kaba, di ba? Tingnan natin kung hindi manigas yung katawan mo sa kinatatayuan.
Isa pa, pareho lang naman kaming dalawa. Walang ginawa para maitaboy ang aswang. Buti na lang at kasama namin si Jimbo. Sinaway kami ni nanay at nagsalitang wag na raw magsisyan. Ang importante, walang nangyari sa aming masama. Lalong-lalo na kay tatay. Kinabukasan ay hindi kami pinaniwalaan ni tatay nung sabihin namin sa kanyang may aswang ang kamuntikan ng bumiktima sa kanya. Tatawa-tawa lamang ito at nagwikang huwag gawing birong tungkol sa aswang. Hindi daw yan maganda at baka mamaya may makarinig na kapitbahay at paniwalaan. Baka madagdagan pa yung takot na nararamdaman ng mga ito. Tay, hindi kami nagbibiro. Totoo ang sinasabi namin tsaka yung mga sugat mo. Paano mo ipapaliwanag yan at bakit doon ka din nakita sa kawayanan, di ba? Ha? Baka naman nagpapahinga lamang ako doon. Tsaka itong mga galos ko sa katawan, baka naman nagkanda, dapa-dapa lang ako kaya nahulog, gumulong. Alam mo naman kapag nalalasing ako, di ba? Hindi ko na maalala kinabukasan kung ano yung ginagawa ko. Palusot ni tatay noon. At talagang doon pa sa liblib na yun binalak mong magpahinga, tay? Basta. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi ninyo. Aniya. At sinabihan kaming wag ng pag-usapan ng tungkol doon. Dagdag niya pang saad. Kaya daw kami gumagawa-gawa ng kwentong ganon para matakot siya at hindi na mag-inom lalo sa gabi. Nagkakamali umano kaming magkapatid. Hindi na siya bata pa para magpapaniwala sa mga katatakutan. Kaya tumigil-tigil na kami at baka hindi siya makapagtimpit, malilintikan niya na kami noon. Bakit ba kasi hindi ka pa rin tumitigil sa pag-iinom, Goryo? Kapakanan mo lang naman yung iniisip ng mga anak mo. Singhal ni nanay. Ay nako, ito na naman tayo, Pasita. Pati ba naman ikaw ay magpapaniwala dyan sa mga sinasabi ng anak mo? O sige, sabihin na nating may aswang nga yung kamuntikan ng lumapa sa akin kagabi. Bakit buhay pa rin ako hanggang ngayon? Bakit hindi ako sinunggaban at nilapa nung aswang ko noon na sinasabi ng mga anak mo nung hindi pa nila ako nakita? Simula ng gabing kamuntikan ng may mangyari kay tatay, ay sunod-sunod na mga kababalagang nangyayari sa bahay namin. Tuwing magdadapit hapon ay namamataan akong aso sa labas ng bahay. Umaali-aligid. Minsan ay may hunid din ng kakaibang ibon ang naririnig ko. Palagi ding umaalulong si Jimbo sa kalagitnaan ng gabi, kahit wala namang tao sa labas. Minsan naman ay may nakikitang matandang lalaki si nanay sa gilid ng bakuran at panay ang daan kapag sumasapit ng 6:00 ng hapon. Nung isang beses na tinanong niya ang matanda ay hindi ito sumasagot. Sinamaan lamang umano siya ng tingin nito bago umalis. Hoy Goryo, magtapat ka nga. May nakaaway ka ba na taga-ibang baryo ha? Magsabi ka sa akin ng totoo ha, dahil kung hindi ako mismo talaga'y bubugbog sa'yo. Wika ni nanay kay tatay. Muli naman kasing nakita ni nanay ang matandang lalaki sa labas ng bakuran at sa pagkakataong yun ay mas lalong sumama pa ang tingin nito sa kanya. No, wala akong kaaway no. Ano ka ba naman, Pasita? Kilala mo naman ako, di ba? Ako yung tipo ng taong lahat kakaibiganin ko o wag lang magkaroon ng kaaway. Tahimik na pinapakinggan ko lamang ang usapan ng mga magulang ko. Muli ay galit na naman si nanay kay tatay sa pag-aakalang may nakaaway o nakaalita ng aking ama. Habang pasimpleng pinapakinggan ko sila ay biglang nabuhay ang kuryosidad ko sa isipan. Sa isip-isip ko, maaga akong uuwi bukas galing sa trabaho para maabutan ko ang matandang sinasabi ng aking ina. Ewan ko ba? Hindi ko alam kung bakit pero parang may kung ano ang nagtulak sa akin na makita ang matanda. Kinabukasan ay ganun na nga ang ginawa ko. Maaga akong umuwi sa bahay pero sa kasamaang palad ay hindi ko nakita ang matandang yon. Mga bandang 6:00 ng hapon. Nakita kong bis na bis si tatay. Kaagad na tinanong siya ni nanay kung saan pupunta at bakit nakapamada pa yung buhok nito. Daig pa yung binata. Ngingiti-ngiti na naman ang aking ama at sinabing pupunta siya sa kabilang baryo at makikipag-inuman. Nanlalaki ang mga matang tinitigan ni nanay sa tatay at sinabihang magtigil-tigil to sa pupuntahan at baka may mangyari na namang hindi maganda.
Saglit na tiningnan ni tatay ang aking ina at sinabihang tumigil ito sa kakaisip ng hindi maganda. Makikipag-inuman lang naman umano siya at hindi makikipagbasagan ng ulo. Dahil sa katigasan ng ulo ni tatay wala nang nagawa pang aking ina kundi ang hayaan ito. Makalipas ang ilang oras at maghahating gabi na. Wala pa rin si tatay. Nakita kong panay na ang pagdungaw ni nanay sa bintana. Inaabangan niya ang pag-uwi ni tatay noon. Nay, anong oras na oh? Magpahinga na kayo. Hayaan niyo na si tatay, uwi din naman yun. Alam niyo naman yung karanasan natin dun, di ba? Hindi din kasi ako makatulog dahil sa paruot parito siya sa paglalakad. Bumuntong hininga ito at sinabing mamaya na. Hihintay niya raw ang pag-uwi ni tatay. Muli ay nagpabalik-balik na naman ito sa paglalakad na siyang mas lalong ikinairita ko noon. Nay, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit hindi ka mapakali dyan? Pabayaan mo na nga lang si tatay. Alam mo naman yung karakas nun, hindi marunong makinig kahit na anong pagbabawal natin. Tumingin sa akin si nanay at nagwikang kanina pa daw siya kinakabahan at hindi niya maintindihan kung bakit. Sa isip-isip niya pa nga ay baka raw may nangyari ng masama kay tatay. Kung kaya't hanggang sa mga oras na yon, hindi pa rin ito nakakauwi. Hanggat hindi ko makikita ang ama ninyo ay hindi ako mapalagay. Na mga sandaling yun ay sumagi na sa isipan kong baka may masamang nangyari nga dito. Kung bakit pa si ayaw niya makinig kay nanay sa tuwing pinagbabawalan na siya mag-inom. Ang bihira naman talaga oh. Kailan pa kaya mawala yung pagiging lasinggero ni tatay? Palagi na lang nag-aalala si nanay ah. Fernan, ano kaya kung salubungin mo yung tatay mo dyan sa daan? Baka pa uwi na yon. Isa pa may buwan naman kaya maliwanag yung daan eh. Hindi ka mahihirapan pang maglakad yan. Napapailing na lamang ako matapos yun sabihin ni nanay. Para tuluyan ng mapanatag ang kalooban niya. Sinang-ayunan ko na lamang ito. Pumayag na akong salubungin sa daan si tatay noon. Total, malalaman ko naman kagad kung malapit ang aking ama. Maririnig kong tahol ng alaga naming aso na palaging sumasama sa kanya. Bumangon na ako mula sa pagkakahiga sa mahabang upuan at nagpalit na ng damit para sana'y aalis na. Pero makaraan ng ilang sandali, nagulat na lamang kami nang biglang may kumalabog sa pintuan ng bahay. Kasunod noon ay ang tahol ng alaga naming aso. Saglit akong napatingin kay nanay at nagtanong kung ano yon. Para malaman namin kung anong nangyari sa labas ay nagmadali na akong tumungo sa may pintuan. Nung buksan ko ang pinto ay ganun na lamang ang hilakbot ko. Nang makita kong nakahandusay sa lupa si tatay at mukhang wala na itong malay. Diyos porsyanto, mabaging langit. Anong nangyari sa'yo? Ay, Goryo? Tanong ni nanay noon. Nagmadaling tinawag ko si Hernan at pinagtulungan na naming buhatin ang aking ama't pinasok na sa loob ng bahay. Matapos mailapag sa mahabang upuan si tatay, ay doon pa lamang namin nakitang halos maligo na pala ito sa sariling dugo. Puro kalamot at sugat ang mga braso at mukha niya. Wakwak na rin ang damit niya at parabang hiniwa yun ng napakatulis. Nung tingnan naman ni Hernan ang katawan ni tatay, ganon na lamang ang pagkabigla naming lahat dahil sa ang laki ng kalmot nito sa dibdib noon. Agaran ng ginamot ni nanay ng pangunang lunas si tatay at pagkatapos ay binihisan. Tumawag na rin ang albularyo si Hernan at ilang sandali nga lang ay bumalik na ito sa bahay kasama ang manggagamot na yon. Napailing naman ang albularyo nang makita si tatay at nagpawika ng, Naku Goryo, ikaw talaga't mabuti at nariyan yung alaga mong aso. Kundi ay nilapa ka na niyang aswang. Nagulat naman kami sa sinabi ng albularyo noon. Yung tatay niyo na lang yung magkikwento sa inyo pagkagising nito ha. Sagot nito habang ginagamot ang aking ama. Maya-maya natapos ng gamutin si tatay. Binalingan naman ng albularyo ang aso at agarang ginamot. May mga sugat si Jimbo. Napansin kong nangihina na rin ito noon. Magpasalamat ka sa aso mo, Goryo. Nililigtas ka niya ng walang pagdadalawang isip oh. Nayari ka na talaga kung wala kang aso.
Lumipas ang magdamag na yon nang hindi kami nakatulog. Binantayan na lamang naming magising si tatay para malaman kung ano ba talagang nangyari dito. Kinabukasan nga, nang nagising na si tatay ay tinanong siya ng aking ina kung ayos na bang pakiramdam niya at ano bang nangyari sa kanya. Muli namang napapikit ang aking ama at inaalala kung ano nga ba ang nangyari sa kanya noon. Ilang sandali pa ay nagkwento nga siya at aniya. Matapos niya makipag-inuman ay hindi niya namalayang lumalalim na pala ang gabi. Kaya pala kinukulit na daw siya ng alaga namin at panay na ang pagkawag ng buntot nito at hinahatak ang laylayin ng suot niya. Hindi nagtagal ay nagpaalam na raw siya sa mga kainumang uuwi na. Ihahatid pa nga raw sana siya ng kumpare niyang si Mang Pablo pero sinabi niyang wag na at kaya niya pa namang maglakad pa uwi. Isa pa'y kasama niya naman si Jimbo. Biniro pa nga daw siya ng isa sa mga kainuman at sinabihang mag-iingat siya dahil may aswang daw yung haharang sa kanya at biktimahin siya noon. Natatawa naman si tatay at nagwikang hindi siya natatakot, lalo na kung babae ang aswang. Kahit daw maglapaan pa daw sila 24 oras, hindi siya magrereklamo. Matapos nga niyang magpaalam ay kaagad na raw siyang naglakad pa uwi. Pero noong nasa walang kabahayan na ito sa pagitan ng dalawang baryo, may nakasalubong daw siyang lalaki. Seryoso umano itong naglalakad pasalubong sa gawin niya. Nung una yang sumagi sa isipan niya baka pauwi na siguro ito. Nagpatuloy na siya sa paglalakad. Pero noong makalagpas na daw ito sa kanya, nakaamoy siya ng kakaiba. Kaya napalatak daw siya at nagtanong ng, "Ano ba yung pabango mo, boy? Ang baho naman." Pabiro ni tatay. Pero noong akmang lilingunin na niya sanang lalaki, ganoon na lamang ang pagkabigla niya. Dahil sa parang may mga balahibong maiitim na animoy, balahibo umano ng unggoy ang nagsipagtubuan sa braso ng lalaking yon. Makailang beses pa nga daw siyang kumurap-kurap para makasiguradong hindi siya namamalikmata. Nang mapagtanto niyang hindi nga siya namamalikmata o naduling sa nakita, doon na siya kinabahan ng todo. Pero hindi lang pala yon. Dahil noong humarap na umano sa kanya ang lalaki, ay bigla na lamang naging kulubot ang mukha nito at ang kaninang binatang nakita niya ay biglang naging matandang lalaking uugod-ugod. Dahil sa nakita niya ay napamura na siya ng malutong sabay karipas ng takbo. Sa pagdaan ng ilang minutong pagtatatakbo ay nakaramdam na siya ng kakaibang presensya sa paligid. Lumakas ang ihip ng hangin at bumaho na rin yon na parabang nangangamoy pinagsama-samang dumi ng kalabaw at manok. Tahol naman ng tahol ang alaga namin at kapag napag-iiwanan na raw siya nito ay humihinto si Jimbo at hinihintay siya. Habang panay ang pagtahol at alulong na parabang nababag ang buntot nito at natatakot. Dala ng kalasingan na hindi na siya magkandamayaw pa. Pasuray-suray ito. Hanggang sa hindi niya na raw namalayang napunta na pala siya malapit sa bangin sa tabi ng daan. Ang pinakababa ng bangin mga kagiliw, sapa na. Bago niya pa man maiisip na delikado ang tinatahak niyang daan, nakaapak siya ng nakausling bato na naging sanhi ng pagkatapilok ng paa niya. Kung kaya't nawalan siya ng balanse at nagpagulong-gulong pabagsak sa may sapa. Habang nangyayari sa kanya yon, ramdam niyang sinusundan pa rin siya ng nilalang. At nung bumulagta na nga siya sa tabi ng sapa, nakita niya ang nakakapangilabot na nilalang na dumadaustos ng pababa. Dilat na dilat ang mga mata nitong nagbabaga. Walang humpay ang pagtulo ng mga laway at para itong pusang nakakita ng makakaing lalantakan. Kitang-kita niya umano ang nilalang dahil sa liwanag ng sinag ng buwan. Rinig na rinig rin ang huni ng wakwak. Alam niyang nanggaling yan sa aswang na gustong bumiktima sa kanya. Nagpumilit siyang makatayo. Nang malapit na sa kinaroroonan niya ang nilalang at akmang dadamba na siya. Dito ay dumamba pabalik itong si Jimbo. Kita niya umanong kinagat ang binti ng nilalang
at hinatak ito palayo kay tatay. Nakipagdumugan ang nilalang sa kanya. At noong lalapain na sana si Jimbo, mabilis na pumulot si tatay ng kahoy at nilapitan niya ang nilalang at pinaghahampas yon. Umangil ang nilalang lalo na noong matamaan ito sa ulo. At pagkatapos ay siya naman ang hinarap at walang sawang pinagkakalmot. Patuloy niya namang sinasalag ang bawat pagkalmot ng halimaw na yon. Kaya naman kung saan saang parte ng katawan niya tumatama ang kuko nito. Si Jimbo naman, ganun pa rin. Nagkakagat pa rin dito sa parte ng katawan ng nilalang. Patuloy na tinutulungan si tatay. Hindi nagtagal, nakaramdam na siguro ng pananakit ang nilalang. Pagkatapos ay mabilisan na itong kumaripas ng takbo palayo. Nang mawala na sa paningin ni Tatay Goryo ito ay doon pa lamang siya nakaramdam ng panghihina nun. Nawalan siya ng lakas at gustong isalampak na lamang ang katawan sa lupa. Bahala na kung ano ang mangyari. Sasalampak na sana siya sa lupa. Ang kaso nga lang ay hindi siya tinitigilan ni Jimbo. Kinakagat nito ang damit niya at hinahatak at dahil sa kakulitan ng aso ay pinilit niya na lang makatayo at makaakyat pabalik sa daan. Tuwing sumasalampak siya sa lupa ay hindi siya iniiwan ni Jimbo. Hinahatak umano siya nito paahon. Hanggang sa tuluyan na nga silang makaakyat at ayun na. Pasuray-suray na siyang maglakad hanggang makapasok sa bakuran ng bahay. At doon na siya nawalan ng malay. Simula nang mangyari yon, nadala na si tatay. Hindi na ito nagpapaabot ng gabi sa daan. Yun ay dahil sa buntis palang aso naming si Jimbo. Kung itatanong niyo kung sinong ama ng pinagbubuntis ni Jimbo, hindi namin alam. Dahil kagaya ni tatay ay napakagala din ang alaga namin yon. Hindi ito mapermis sa bahay. Kung nasaan si tatay ay naroroon ito. Kaya't hindi ko alam kung sino sa kumpare ni tatay na may alagang aso ang nakabuntis sa kanya.